Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Bison and this is my devotion for today, January 22. Ang topic po natin for today ay kung nasaan na ba ang original copy ng Bible. So, marami pong usapin about dito kasi marami pong nagsasabi na wala namang original copy, saan man gagaling yun, or totoo pa ba yung sinusundan natin na about sa Bible. And of course, kung hindi daw ba na bago kasi maraming changes daw, kasi of course sinalin-salin lang naman yung Bible ay yung mga original copy nila Matthew, Mark, Luke, and John. So, ang tinuro po ni Pastor Russell sa devotion po natin for today ay of course marami pong copy. Totoo naman yun na maraming copy ang Bible, pero hindi po ibig sabihin yun na hindi na dapat po paniniwalaan ang Bible, kasi of course sobrang daming copy po. Pwede po tayong mag cross-examine or malaman kung ano na po yung mga mali doon sa or spelling or words na mali doon sa ibang copy, kasi maraming copy nga. So pwede mo ipagkumpara kung ano yung mga naiiba doon or hindi, or kung ano yung mismo nasalin, yung sabihin natin pinakamadaming mali na nakikita natin. So of course ang Bible po kasi ay dun ayun po ang basehan po nun ay si God. So ibig sabihin yung Holy Spirit po, habang ginagawa po yung Bible, is yung Holy Spirit yung gumagabay sa kanila para gawin yun. And of course, yung salita ng Diyos, hindi naman porket misspell dyan or may mga bagay na iba, ibig sabihin hindi na yun yung word ni God. Of course, yung Bible is word pa rin ni God. And of course, hindi po natin pwedeng sabihin na kapag may misspell or may ibang word is mali na or hindi na siya nagiging word of God. So of course, it's ito pa rin yung word of God na kahit walang original copy is nandun pa rin yung essence and of course yung pinapahatid mismo ng Bible. Kaya po kailangan, of course, we must study our Bible every day. Hindi lang po natin siya babasahin, kundi iintindihin po natin yung nilalaman. Kaya mula nag-devotion, and of course mas mahalaga po na talagang mag-research tayo about dun sa Bible or specific part ng Bible na gusto nating aralin. So ayun na po. And of course, dapat po na yung kapag we must have an open mind kapag nagbabasa po ng Bible. And of course, kailangan po na lagi po nating i-go na matuto, and hindi po i-disprove na hindi totoo si God or hindi yun yung salita niya. So ayun lang po. Ako si Godfrey Bison and this is my devotion for today, January 22. Sana po ay marami kayong tutunan. Ayun na po. God bless.